Alright, magandang buhay po ulit sa inyong lahat. Magandang buhay, Sir Eric. Magandang buhay, Ma'am Jenny. So, of course, sa ating mga viewers po, sa lahat po ng mga members natin sa cooperative, so magandang buhay po at masarap na tanghalian, sabi. Yan. Sige, sir. Masabaw. Masabaw na tanghalian. So, medyo maulan-ulan ng kaunti dito sa area po namin. So, sana ay safe po tayong lahat. Ayan. So, makabuluhang at kwentuhan session na naman yung ating pag-uusapan ngayon. So, nung nakaraan po, ang pinag-usapan po natin ay best insurance para sa mga breadwinners. Ayan. So, sa mga hindi po nakapanood, pwede nyo pong balikan yung ating last kwentuhan session. So, browse nyo lang po dyan sa ating Facebook page. And of course, syempre, sa lahat po ng mga viewers na nanonood po ngayon, pa-like and pa-share naman ng ating live po para mas marami pa po tayong ma-reach na mga Pilipino na interested about cooperatives, financial management, at kung ano-ano pa po na makakatulong po sa inyo. Ayan. So, siguro, simulan na natin, sir. Sige, ma'am, para hindi ako tango lang ng tango. Alright. So, ang topic natin ngayon, ayan, nakikita nyo naman po sa screen, mga signs ng scammer po yung ating kausap. Madami yata itong signs na to, sir, no? Sige, so, ano-ano ba yan, sir? Simulan na natin. Before tayo mag-start, ma'am, no? Yes, marami yung signs, pero mas marami pa rin yung nabibiktima. Pero bago tayo mag-start, ano ba ibig sabihin ng scam? Diba? Ano ba intention? Diba? Ang scam o scammer, ang intention lang naman yan ay manloko. Diba? Ang goal niyan, kunin yung pera natin, no? Kunin nila yung pera natin. Ganun lang yung goal niyan, no? Regardless kung wag natin pag-usapan kung legal o hindi muna yung ano man, no, yung investment vehicle, no. Wala naman kami pag-uusapan na ganun, pero ano man yan, mapalegal o hindi, ang mag-focus tayo doon sa intention ng tao. Kasi kahit na kahit na legal, pero ang intensyon ng kausap mo ay lokohin ka, yes. Scam na yun. Oo, scam na kaagad. Okay, so pag-usapan natin yung iba't ibang mga signs, ma'am. Okay, una sa listahan natin. Ayan po, unsolicited contact. Ayan, so parang pagka sinabi niya yung bigla na lang may tumawag sa atin na biglang nag-email, tumawag, di ba? Kahit anong communication yung ginawa sa atin, nag-message. Hindi naman natin sila kilala, bigla na lang parang may inalok, mga ganyan. So, ano na lang yun, kumbaga ito ay sign na po na scammer po yan. So, take note sign. Hindi po namin sinasabing scammer na kagad yun sign pa lang. Sinyales, di ba? Especially nung nagkaroon ng pandemic, ma'am, since 2020, talagang biglang ang dami nating nare-receive na messages na hindi naka-save na numbers, di ba? Kesyo nanalo ka ng ganito, kesyo meron ka daw free na ganito, kailangan mo lang daw i-click yung link. For mga link, yung mga sinesend. Muntikan ako mamabiktima niyan. Hindi na ako magbabanggit ng kumpanya, no? Kasi medyo sikat yun na kumpanya, Netflix yun eh. So, ayun, may nag-message sa akin na meron daw akong matatanggap na jacket from Netflix. Sabi ko, wow, okay to Sabi ko, libre diba? Libre. So, click ko yung link, and then biglang merong OTP. So, nagtaka ka na nun, sir? Sabi ko, may OTP. Ang sabi nung nag-message sa akin, isend ko daw yung code. Kailangan daw yun. Opo. Teka, mukhang may something ka ako. Ayun, hindi ko siya itinuloy kasi OTP na yun eh. Parang ang alam ko noon, basta OTP, hindi dapat siya sinishare sa kung sino man. Yes. No? Kahit even bank naman, sir, no? Hindi naman sila nang hihingi ng mga OTP. So, lagi naman po tayo nakaka-receive ng message na ganyan, di ba? Sa ngayon, lalo na sa ngayon dahil ang dami nga pong mga scammers na
Sa ngayon medyo nabawasan na, ma'am, dahil sa yung merong SIM Registration Act. Apo. Since na-implement yon, medyo, at least para sa personal experience, ma'am, ay medyo na-limitahan na. Do meron pa din, may Meron na-receive, pero ang ginagawa ko kasi dyan, ma'am, inaano ko binablock ko siya. Yes. Delete and block. Na Tama. yun. Baka kasi mamaya may ibang may hawak ng phone mo, tapos na-click accidentally. So, possible na may mangyari. Yes, pwede makuha yung data mo, mga personal data mo. At saka kasi minsan nga, actually, may time via phone call yan No? Yes, sir. Tapos, na-experience ko, ma'am, last time, dito sa office, may tumawag. Alam na na meron akong bank account sa specific na bangko. And then, yun, ma'am, papalitan na daw yung card ko kasi dalawang EMV na chip. Yes, sir. Oo. Sabi ko, wow, first time ko kasi ma-encounter yun. So, kung dalawa ang EMV, kung yung isang chip nga lang, secured ka na, di ba? Kahit paano yung level ng security ay medyo mataas na. How much more kung dalawa pa. Sabi ko, mukhang okay to . Okay, sige. Then, nung tinanong niya kung meron daw akong bank account, pinatatanong kung anong bank account number. At saka yung card number. Hindi ko na binigay. Ano na tayo, no? Sabi, oops, teka, na ako. Parang may Alarma ka something, may na-alarma ako doon. Tapos meron nga daw din akong points. May points po kasi kayo doon, baka pwedeng ita-transfer na lang po natin sa bago yung card para hindi masayang. Ganyan na ganyan, sir. May experience ka bang ganun, ma'am? Meron din. Ayun. Nako, so, medyo tayo doon, delikado talaga tayo pag binigay natin yung mga hinihingi nilang details, di ba? So, maging vigilant tayo, maging cautious tayo sa mga ganyan na mga scams. So, isang sign yon, biglang may kumontak, hindi mo kakilala, out of thin air, out of nowhere, biglang may nag-message sa'yo, ni walang referral, di ba? Parang, wala ka naman sinalihan, yung mga ganun, nanalo ka, congratulations, ganyan. So, red flag na siya. It's a sign na, oops, teka, wag makipag-communicate. Nanalo ka daw ng ganito, ganyan. Minsan nakikipagbiroan ako doon, ma'am. Ang ginagawa ko, i-claim mo na yung napanalunan ko, sa'yo na lang, mas kailangan mo ata yan. Mga ganun. Papatayan ka na kaagad ng cellphone nun, sir, no? Yes, papatayan ka na ng biglang maghahang na lang yun. So, ayun. Yan. So, sana may natututunan tayo kahit paano. So, next po natin ay pressure to act quickly. Ayan. So, pressure to act quickly. So, parang gumagawa sila ng paraan para ma-pressure ka, na gumawa ka agad ng aksyon doon sa kanilang sinasabi, ng mabilisan. Parang napo-force ka, sir, na mag-decide ka agad. Tama? So, na hindi mo naman napag-iisipan na mabuti. So, sasabihin nila na limited yung offer, yung mga ganyan, di ba, sir? So, dapat within that day, makapag-decide ka na para makuha mo na yung price mo, parang ganyan. Tama. Yun po yung mga sign din na possible na scammer po yung mga yan. Pag minamadali ka. Oo, minamadali. Meron naman sometimes na legit na ganun talaga. Pero, kumbaga, yun ay strategy din ng mga company. Yes, strategy din. Pero hindi ka nila pinupush. Oo, hindi ka nila ipupush naman. Iba yung pagiging pushy ng scammer dun sa legit. Sasabihin lang nila na, limited offer lang po ito, hanggang ganito lang po yun. Pero that's it. Sasabihin nila, i-inform ka lang nila. Pero hindi nila, again, ang intention ng scammer ay lokohin ka di ba? Makuha ka agad kung anong meron ka, parang gano'n. Yes, pera makapag-oo ka, di ba? Makapag-act ka kaagad. So, kaya lahat ng mga mabulaklak na salita, sasabihin talaga nila. Lahat ng gusto mong marinig, sasabihin. Lahat ng mga benefits na kasinungaling. Lahat na nga, lahat, no? Kasi nga, ang intention nila ay ma-push ka ng mag-decide ng moment na yun. Oo. Yan. Kasi opportunity na nila yun Nakausap ka na nila Kausap ka nila ng moment na yun.
Di Para na sa nila kanila, papakawalan, oh, ano, well-trained. parang ganon. Well-trained yung mga yan, ma'am. May mga Yes. training yan. May mga bootcamps pa nga yung mga Ayun. yan eh. Oh, 3 Oo, days bootcamp parang ata ano, eh. no, parang yung How to lugar scam, nila, di ba? di ba? How to scam 2.0. Mga ganun yan. May opisina talaga yan, ha? Parang Oo. meron talagang call center na May ano. script yan, may Yes. ano, may system yan. Mm, So well-trained yung mga yan, ma'am. Gagaling. Grabe. So lahat gagamitin nila no para ma-push ka, even yung family mo, yung weakness mo, ano man. Kaya ano yan eh, again, ang intention nila, maloko ka, so i-push ka kagad, mag-decide ka, mataranta ka, Oo, manghinayang ka dun sa reward, sa Rewards. benefit. Yes. Nako, kung yan yung kausap ninyo, ganyan yung scenario ninyo today, nako, red flag yan. I-block nyo na kaagad yan. Yan. Next. Next natin. Request for personal or financial information. Ayan, ako. Nagre-request na ito. Madalas to, sir, no? Sa panahon ngayon, out of the blue, yun nga, parang may bigla na lang tatawag na number na di naman nakasave sa'yo. Then sasabihin nga, ayan, lucky winner ka, kahit wala ka naman sinasalihan na kahit ano, di ba? So, napili daw yung number mo, di ba? Yung mga ganon, etc. So, Kaswerte mo naman, no? Huwag po kayong maniniwala. Dapat mag-isip muna tayo at baka ma-hypnotize ka. Kasi nga, yun nga, kumbaga, pagka nakot nila yung attention mo, hindi ka nalulubayan yan. Kukunin sa'yo yung mga important details mo. Yung kagaya yung mga SSS, yung mga ganyan, di ba, sir? Mga bank details, especially, mga credit card details na yan, mga CBB, yung mga important. Kung sakali nga, sasabihin sa'yo, magsisend ng OTP, yung mga ganun, sir. So, yun. Red flag na po kaagad yun. So, anything na mga personal. No, na information, hihingin nila kasi para ma-access nga yung account mo eh. So ma-access lang nila yon kapag alam nila yung mga information, kaya hihingi sila talaga, no? Kaya pag ganon, isa legal na paraan meron naman eh. May mga sa bank din naman, nanghihingi din naman talaga ng mga personal information. Yes. Ganon, kaya challenging ito, no, na ano. Basta ang huwag mo lang ibibigay ay yung OTP, yung mga ganyan, yung mga at saka kapag ito tandaan po ninyo kapag inbound, no, I mean tumawag sa inyo, no. Normally, ang bangko, ang legal na ano, for example sa bank na lang, no, sa example sa bank. Normally, kapag may mga issue, hindi sila yung tatawag sa iyo eh. Ikaw ang tatawag sa kanila. Ganon. Ikaw ang tatawag sa kanila. So, then ikaw magre-report, etc. Ikaw yung mag-a-ask ng ganito, ganyan, magre-request ng ganito, and then doon, yun, safe yun. Kasi contact number talaga ng bangko yun. Unless phishing site yung na ano mo. So, dapat legal din na ano. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ma'am, madaling mga scam. Totoo po. Madaling mga scam. So, ayun, mga sign po yun huwag ibibigay ang personal information tsaka financial information. Next tayo, ma'am. Next. Unprofessional communication. Ayan po, no? Okay. Mga unprofessional. May mga, madalas din, sir, nakaka-receive tayo ng mga emails, ng mga, kumbaga, kahit text naman through text, no? Mga wrong grammar, misspelling. Nakakatawa to. No? Ganon. Unprofessional communication siya. So, hindi siya, kumbaga, hindi legitimate business yung mga ganon. Alam nyo naman na pagka talaga mga legit ay dapat, professional yan. Yes. May mga sinusunod na mga standards yan eh. So, yun po, kailangan basahin yung mabuti, wag yung click lang ng click, ganyan. Yes. Pansinin niyo yung mga reminders sa inyo ng mga banks or ng mga legitimate na mga institutions. Number one, walang phone number. Kapag nag-message sa inyo, hindi phone number yung magre-reflect, name ng company. Name, yes. Okay? Pangalawa, yung message nila ay organized, walang wrong grammar, walang shortcut.
Talaga kompleto yun, ma'am. Hindi Pag, wrong spelling. pag sinabing good morning. Oo. Kompleto. Hindi siya good AM. Hindi siya GDAM. Tapos, ayun, yung mga simpleng ano lang, mali yung pagkakaano ng kuwit, di ba, ng comma. Bakit space tapos comma? Then comma. Yun, mga simple lang na details yun, ma'am. Yes, sir. Sign na yun. Again, pwedeng magkamali, typo error. Oo, pwede din naman. No? Pero Mas madalas kasi. kapag mas madalas, hindi na typo error yun. No, manloloko na talaga yun. So, yun. Tsaka sa email, nabanggit ni ma'am kanina, sa email, even sa emails, makikita mo, palyado talaga yung pagkakasulat. At tsaka, kasi sa email, meron dong section or settings kung saan, instead na email address mo ang ipapakita, magre-reflect doon sa labas. For example, mag-i-email po ako sa inyo, instead na yung personal email ko, for example, ericel@gmail something, ganyan. Pwede kong i-edit yung email na ano doon sa taas na nakalagay. For example, BPI, Metrobank, or BDO. Pwede kong gawin yun. Yes. Pero merong isang ano doon sa baba, i-click mo lang, lalabas yung real na email address. So kadalasan yun, mga edi sa puso mo at gmail.com, mga gano'n na yun. Edi wow, mga gano'n. So, red flag talaga siya, ma'am. Yes, ayan. Red flag. Pero sir, no, email ngayon, medyo, meron akong nabasa nito lang. Ang ganda ng pagkaka-email. Talagang namang, kumbaga parang professional. Pero alam ko na scam siya dahil parang nanghihingi siya ng money. Ganon. So, parang kailangan mo maglabas ng pera. So, hindi na siya, nakikita ko na red flag na siya kaagad. Kasi nga, di ba meron na kasing mga chat GPT. So, ginagamit na rin nila yun. Magagaling na. Oo, magagaling na yung mga scammer din talaga ngayon. So, mas dapat na mas maging magaling tayo kumpara doon sa mga scammer. Yan po. So, ayun yung red flag ng hingi ng pera. Diba? Ayun. Sige. Next tayo. Untraceable payment methods. Yan. Ayan, madalas yan. Opo. So, madalas to. Madalas na encounter natin to sa mga nagpapanggap na legitimate na forex trading investment, account manager daw sila. Kadalasan mga foreigners yan, mga yan. Englishera yung mga yan. No? Kung makipag-chat yan, English. You know? Pero kung titignan mo yung conversation, parang parehas lang kami mag-English eh. Parang parehas lang kami mag-English. Red flag to Tapos, imagine yun, ang ginagawa nila doon, ma'am, ay open sila ng account kasi may website daw eh. May legitimate na website. Doon ka mag-open ng account, mag-create ka ng account, and then pag magde-deposit ka na, ito ang problema. Pag magde-deposit ka, ma'am, sa GCash, nung ibang tao, hindi nung kausap mo, at hindi nung kumpanyang pinasukan mo. Ayun. Ngayon, magtatanong ka, bakit hindi nakapangalan sa kumpanya? Bakit sa ibang tao, ba't hindi nakapangalan sa'yo, Mrs. Smith? Mga gano'n, Mrs. Smith. Sabi lang ni Mrs. Smith, meron kaming, meron kaming, Tagalog na lang para di ka mahirapan. So, meron kaming staff dyan, para i-assist ka, sa kanyang pangalan na lang i-send para mabilis yung transaction. Yun, yung mga mabilisang transaction, So, GCash, pwedeng GCash. May isa na sa atin, nag-share ng experience niya via coins.ph. Yung iba, ginagamit yung mga wallet, mga crypto wallet. Kasi mga untraceable yun. Oo. Medyo mahirap, pagka ganun. So, Oo, mahirap yun. So,
ang ano diyan, solusyon diyan, ma'am, kung legitimate yung iyong kausap na kung nag-aalok ng investment, no. Kung legitimate 'yon, dapat may sariling account, especially kapag forex, no, kasi yung mga na-encounter natin last time ay mga nasa forex, crypto, something mga ganyan. So dapat merong sariling account doon sa dapat may broker account, no, may crypto account na nakapangalan sa iyo. And then kapag magde-deposit ka doon sa kumpanya na yon under your name. Kasi nga, meron ka ng sariling account. Parang pag nag-open ka ng bank account. Di ba pag nag-open ka ng bank account, so meron ka ng bank account. Pag magde-deposit ka ngayon doon sa bank account mo, sa'yo na pangalan. So, di ba parang kung ilalagay mo doon, deposit to kaninong name? Sa'yo. Sa akin. Hindi naman sa ibang tao. Di ba? Kasi account mo yun. Yes, sir. So sure na yun, napapasok sa account mo. Ayun. So, dapat po sa inyo nakapangalan. Kumbaga, hindi sa ibang tao. Ano man ang dahilan nila, ma'am, na kesyo, may staff kami dyan na mag-a-assist para mas mabilis yung transaction, wala kaming pakialam, ano man yung sabihin nila. Hingin mo yung, asan yung personal kong account, since investment account yan, since trading account yan, asan yung broker account ko, asan yung name ko doon, account number ko doon ko i-deposit. Tama. Para mas kumbaga legal talaga. Paano kung sabihin nila, ma'am, hindi, 1 week pa yun kapag ganun yung proseso? Okay lang, maghintay na lang po kayo. Ma'am, baka abutin ng 2 weeks. Okay lang po, hanap ka na lang ng iba. Dito sa amin, 5 seconds, magre-reflect ka agad. Okay lang po yun. Mas mainam po na maghintay kayo. Kaysa yung mararush kayo, di ba? Yes. So, ayun. Anong oras na ba? Ayan. 12:30. So, 12:30 na. So, meron pa tayong part 2. Kasi, maganda kasi itong na to napapanahon kasi talaga itong topic natin, ma'am. Kaya, I guess, yun lang po muna. Oo, cut po muna natin. natin. May timer po kasi tayo dyan eh. So, ayan, meron tayong mga sir, may mga nag-comment pala sa akin. Sige. Sorry naman, di po namin nakikita, no? Ayan po, magandang buhay kay Ma'am Mary Ann, kay Sir Gian. Ayan, magandang buhay po sa inyo. Parang mga bagong pangalan, Oo no? nga, kay Ma'am Rosaline. Hello, ma'am. Ayan po. Tsaka kay Sir MJ. Ayan Parang po. mga ngayon lang natin sila na no? Kaya nga, bakit ganon? So, hello Thank po. you, thank you. Thank you po at nanonood po kayo palagi sa amin. Salamat sa 7 nanonood. Yun. Baka isa si Sir Nap dito, sir. Hi, Sir Nap. Si Sir Nap ay teacher sa Palayan. Nanonood daw siya, sulyap daw siya pag may mga live session tayo. Yes. So, yun. Announcements na lang tayo na meron tayong kwentuhan session every Wednesday at 12 noon po. Meron tayong mga free webinar. So, tomorrow meron po tayo, sir, no? Okay? So, tomorrow morning. Ang guest speaker natin. Ay, yes. Si Sir Dave. All the way from United States of America. Ayun, ako, abangan niyo po yan. So, tomorrow po, ang topic ay Role of Financial Technology. Wow, mukhang exciting yan. Yes, exciting. Napapanahon. And of course, meron po tayong General Assembly sa September 2, 2023. Ayan. So, Sabado sa Saturday. po yan. Yes, Anong oras na, ma'am? 2 p.m. po ang ating General Assembly. And meron po tayong pre-membership orientation. So, I think last day for today ng Wednesday. Sa mga susunod po ay Saturday po tayo. Morning po yon at 10 a.m. Ayan po. So, yun lang naman po yung ating mga announcements. Meron pa ba sa'yo, sir? Wala naman. Alright. So, yun lang po. Magkita-kita po ulit tayo by next week, Wednesday at 12 noon. So, I hope na meron po kayong natutunan at itutuloy po natin yan by next week. So, yun lang po. At lagi nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Bye-bye po!